Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagpapayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una, at meron din namang tumugon sa takip silim na ng kanilang buhay. Naway maging kasakapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin, nauna man o nahuli sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos, ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatag ng kanyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad, magalit. Ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos sa tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilifos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay mabuhay o sa mamatay. Mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umagang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng may 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng may mag-12 ng tanghali at ng mag-3 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ng nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa salita ng Diyos na ating napakinggan, tila merong patuloy na pinapaalala sa atin ng Diyos. At ano po yun? Na meron tayong Diyos na mabuti. At kung meron tayong Diyos na mabuti, ang Diyos na meron tayo ay tunay na mapagbigay. Mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, ang talinghagang ibinahagi ni Jesus ay nagpapatungkol sa isang may-ari ng ubasan. At yung may-ari ng ubasan, nag-alok ng hanap buhay, nag-alok ng trabaho. Nakakita siya ng mga taong walang ginagawa, 6:00 ng umaga. Nakakita siya ng mga taong walang ginagawa ng 9:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, at 3:00 ng hapon. Kaya anong ginawa niya? Hinikayat niyang maghanap buhay sa kanyang ubasan. Pagdating ng 5:00 ng hapon, lumabas uli ang may-ari ng ubasan at nakita niyang
meron pa rin tatambay-tambay at walang ginagawa, niyaya niya ulit. At nung bigayan na ng upa o bigayan ng sweldo, ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig-isang denaryo. Ang tanong, tapat ba? Tama ba? Marahil magtataka tayo at sasabihin natin, Father, lugi. Lugi ho yung nakatanggap ng isang denaryo. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, nagtatrabaho. Parehas lang sila ng tinanggap noong nagtrabaho ng alas 5 ng hapon at natapos ng alas 6 ng gabi. Di ba ganyan ang pag-iisip natin? Lugi. Hindi tapat. Pero mga kapatid, may ipinapaalala sa atin ang ating mga pagbasa natin sa araw na ito. Kung ganito ang tingin ng mundo, iba lagi ang pagtingin ng Diyos. Ang pag-iisip ng Diyos ay iba sa pag-iisip ng tao. Kaya nga mga kapatid, ang Ebanghelyo ay hindi nagpapatungkol sa pagiging tapat, kundi ang Ebanghelyo natin ay nagpapatungkol sa Diyos na tunay na mapagbigay. Ano ang naging problema sa ating Ebanghelyo? Hindi sila marunong makontento. Mga kapatid, sa buhay natin, ano ba yung masasabi nating nagpapakontento sa atin? Kapag tinanong mo marahil ang isang magulang, sasabihin niya, Father, kontento na ako kapag napagtapos ko na po yung anak ko. Kontento na ako kapag nabigyan ko na po yung pamilya ko ng magandang buhay. Kontento na po ako, basta magkapera lang ako, magkakotse lang ako, kontento na ako. Pero minsan, may mga taong hindi marunong makontento dahil ang gusto nila yung mas malaki, yung gusto nila yung mas marami, yung gusto nila yung mas engrande. Kaya hindi marunong makontento. Pero mga kapatid, ang mga taong hindi marunong makontento, nagdudulot na ikumpara lagi ang sarili nila sa iba. Those people who are not contented or knows how to be contented in life are those people who always compare themselves to others. At minsan, yung pagkukumpara natin, diyan nagsisimula ang inggit. Lagi nating kinukumpara yung meron tayo, kung yung meron tayo at yung meron ng iba. At kung lagi nating kinukumpara yung meron tayo at meron ng iba, diyan nagsisimula ang inggit. Dahil ang inggit ay ang pagtingin ng biyaya ng iba at nakakalimutang tingnan ang biyaya ng sarili. Kapag tinitingnan mo na lamang ang pagpapala na tinatanggap ng iba, ang biyaya na tinatanggap ng iba, at hindi mo na nakikita yung biyayang tinatanggap mo mula sa Diyos, ang tawag dyan, inggit. Kaya mga kapatid, kung marunong tayong makontento, tunay natin na makikita ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kung tunay tayong marunong makontento sa kabutihan, awa at pagmamahal sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno, mapagtatanto natin na tila ang Diyos ay tunay na mabuti at mapagbigay. Pero kung ang tinitingnan lang natin
yung mga bagay na wala tayo, yung mga bagay na meron ng iba na wala tayo, hindi natin may isip o hindi natin tunay na mararamdaman ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, paano natin lalabanan ang inggit sa buhay natin? Una, lagi at matutong magpasalamat. Paano lalabanan ng inggit? Matuto kang magpasalamat. At anong klaseng pagpapasalamat? Pagpapasalamat sa lahat ng biyayang tinatanggap mo araw-araw. Kaya nga magandang tanungin yung ating sarili, kailan ka ba huling nagpasalamat? Kaninang umaga, meron po bang mga mag-asawa dito? Kaninang umaga po ba pagdilat ng iyong mga mata at nakita mo yung mister mo, yung misis mo, sinabi mo sa Panginoon, mahal na pong Jesus, salamat. O sinabi mo, mahal na po ang Jesus sa Serono, bakit nagising pa to? O kaya, yung pagtitipon sa pagkainan, nagpapasalamat pa ba tayo? Kasi minsan, ang sakit natin bilang mga Kristiyano at Katoliko, ang ipinagpapasalamat lang natin sa Diyos ay yung mga malalaking biyaya, yung mga malalaking pagpapala, yung mga malalaking pagkakataon na nangyayari sa buhay natin. Pero tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, walang malait o malaki. Dahil lahat ng biyaya ay tunay na malaki. Lahat ng biyayang nagmumula sa Diyos, hindi yan maliit, hindi yan swerte, kundi lahat yan ay malaking biyayang ipinagkakaloob sa iyo. At makikita mo lamang yan kung tunay kang marunong magpasalamat. Pangalawa, magpasalamat ka sa kaligayahan at sa biyaya ng iba. Paano labanan ng inggit? Maging masaya ka kung ang kapwa mo ay masaya. Kasi minsan hindi tayo natutuwa kapag ang kapitbahay natin may bagong kotse. Anong iisipin natin? Nagkakotse lang yan kasi may ginawang illegal yan eh. Nagpagawa lang yan ng bahay kasi korap yan eh. Pero hindi ba tayo pwedeng maging masaya sa kaligayahan ng iba? Hindi ba tayo pwedeng maging masaya sa biyaya na tinatanggap ng iba? Sabi ko nga ho sa mga estudyante ko kanina, kapag nasa eskwelahan kayo at meron kayong mga kaklase na nakatatanggap ng mataas na marka sa pagsusulit, maging masaya ka dun sa kaklase mo. Huwag mong pag-isipan, kaya mataas ang grades yan, Father, sip-sip yan eh. Pero, ang tunay na magpasalamat para mapaglabanan ng inggit ay maging masaya sa kaligayahan ng iba. Ang mga kabataan ngayon, may kasabihan sila. Kapag inggit, ano po ba yun? Kapag inggit, parang mahina. Kapag inggit, alam na alam ho natin, di ba? Kasi baka inggit, puro inggit tayo. Pero hayaan natin na walang inggit, walang pipikit. Buksan ng mga mata at maging maligaya
sa kaligayahan at pagpapala ng iba. Paano labanan ng inggit? Maging mapagbigay. Sa ating ebanghelyo, tapat naman yung may-ari ng ubasan. Pero ang pagiging tapat ay pagbibigay lamang na kung ano ang nararapat. Pero tandaan natin, bilang isang Kristiyano, sa pagbibigay, hindi lang magbigay ng sapat, kundi bilang isang Kristiyano, magbigay ng sobra. I am not asking you to ask for more, but I am asking you to give more. Huwag lang magbigay ng sapat at tapat, kundi sa pagbibigay, ibinibigay ang lahat. Ibinibigay ang lahat. At bakit yun ang panawagan sa atin? Dahil yun ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yun ang ipinagkaloob sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi lang sapat, hindi lang tapat, kundi ibinigay ni Jesus ang lahat sa atin. Mga kapatid, kung meron man kayong babaunin pagkatapos ng misang ito, pakitandaan na meron tayong Diyos na mabuti. Diyos na tunay na mapagbigay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti. Isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagtaghayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at paglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tingnan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabuti tapat na paglilingkod
habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na paikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na mabuti at mapagbigay. Siya ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ng mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinatanggap ay sinawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.